Dito sa Cebu City, may isang lalaki na mahilig daw magmukbang. Ang kanyang kinakain, abay, mainit-init pa. Walang iba kundi apoy. Walang daya yan mga kaha. Ang lalaki ito, hindi nga ba nasasaktan? Sana all. The Man on Fire! Walang iba kundi si Jerwin. Ang pagkain ng apoy, mahigit 2 dekada na raw niyang ginagawa. May dumayo sa amin na doon sa amin na circus. Tapos naintriga ko, sumali ako. Tapos yung nakita ko yung nag-perform doon na kumakain ng apoy. Mapaningas ng kandila. O, nagbabagang apoy pa yan? Bah, hindi raw niya inaatrasan. Anong nararamdaman mo, sir? Wala naman. Matagal ko na kasing ginagawa to. Sanay na ako dito. Para mapatunayang walang daya ang pagkain niya ng apoy, gagawin niya ito sa harap ng live audience. Paalala mga kaaha, huwag na huwag itong gagayahin dahil pwede kayong masaktan. Para sa kanyang appetizer, kandila at lighter daw ang kanyang kakainin. Ngay! Tapos yung papasok ko ulit, papatayin ko yung apoy. Nagulat ako sa kanya kasi mainit ang kayo. Para sa main course ni Jerwin, abangan mamaya. Bawat tao may iba't ibang pain tolerance o kakayahang matiis ang sakit. Pero anong factors ba ang nakakaapekto sa pain tolerance sa isang tao? Ilan dyan ang genes, edad, kasarian, at past experiences. Noong nagsisimula pa lang, iniinda raw ni Jerwin ang paso na nararamdaman niya. Hindi ako nakakain ng kanin sa loob ng 4 na araw. Kasi yung bibig ko, nagkapaso-paso dito, parang gakros yung paso sa buong bibig ko. Ang kinakain ko lang noon, sliced bread na sinisawsaw sa tubig, tapos lulunukin ko kagad kasi mahapdi, masakit. Pero nag-aalab daw ang kagustuhan ni Jerwin na matutuhan ng trick na ito. Nung gumaling na yung pasok ko sa loob ng 10 araw, inulit ko na naman kasi gusto ko talagang matutunan. Kasi ang bagay nito, hindi ito pwedeng ituro, hindi kusang lobo itong gagawin, sarili ko na desisyon. Nung habang ginagawa ko itong patagal na patagal, natutunan ko na talaga kung paano mag-diskarte na hindi na napapasto. Para kay Jerwin, worth it daw ang dinanas niyang sakit. Bumilib ako sa sarili ko na kaya ko itong tricks na to, tapos napa-impress ko yung maraming tao, mga kakilala ko. Patuloy ko itong ginagawa kasi pinagkikitaan ko ito noon nung sumali ako sa circus. Tapos ngayong marami nang sumikat sa social media, gusto ko rin mangyari sa akin yun. Hindi ako nasasaktan sa ginagawa ko dahil kung nasasaktan ako, bakit ko naman gagawin to? Ngayon, balikan natin ang main course ni Jerwin, ang pagkain sa baga ng apoy. Malutong, matabang, tapos medyo may konting pait. Tamayan na natin. Nakakagulat dahil hindi naman basta-basta na kumain ka ng mainit dahil pag kumain ka malam, mapaso man dila mo. Pero sa kanya, parang wala ra. Itinutuloy na niyang talento ang pagkain ng apoy. Kaya naman ilang beses na rin siyang sumali sa iba't ibang talent competition sa buong bansa. Meron po itong mga elements or contents na hindi na-absorb o na-digest ng ating katawan. At first, it could show gastrointestinal irritations tulad ng pananakit ng tiyan, vomiting, diarrhea. At the same time, meron kasi itong mga heavy metals or carcinogens. So, if it has carcinogens, prone po for cancerous diseases ang paggawa po ng ganito. At the same time, mainit kasi yon, di ba?
So kung mainit siya, pwede siyang mag-cause ng trauma doon sa daluyan ng pagkain sa esophagus natin. Ito yung paninikip, no, ng daluyan sa daluyan ng pagkain natin. Alam niyo ba na may mga tao na talagang hindi nasasaktan? For real! Isa itong rare disorder called congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Para sa mga taong may ganitong kondisyon, hindi konektado ng maayos ang pain-sensing nerves nila sa parte ng utak na nakatatanggap ng pain messages. Now, this is a very rare disorder. Ayon sa National Library of Medicine, 1 in 125 million lang ang pwedeng magkaroon nito. Mala superhero levels ba? Astig man pakinggan na may mga taong hindi nasasaktan o mataas ang pain tolerance, may mga masama rin itong epekto. Kapag kasi nakakaramdam tayo ng sakit, paraan ito ng ating katawan para mapanatili tayong ligtas. Hindi porket kaya po ng katawan or kaya natin siyang gawin is gagawin na natin siya, no? Kasi meron po ito always na harmful effect sa ating katawan.